May naghihintay niya pala yung kasama niya, Brad. Sa harapan. Ha? Mga bagong dating to, Brad. Yan yung nakamotor kanina ba? Yung mga nakasakayan ng motor siguro. Punta daw sila sa kampo, Brad. Punta daw sila sa kampo, Brad. Baka dumating na daw yung mga bihag. Sundan natin to, Brad. Pagkakataon na natin to makita yung mga bihag kung sino yung tinutukoy nila. Dahan-dahan tayo, Brad, para hindi tayo makita. Kita nila yung mga pantay mo. Sundan natin. Mga tol, papunta daw sila sa kampo, mga tol, o yung kubo daw nila. Baka dumating na daw yung mga bihag o si commander daw. Hindi po namin alam kung sino commander dahil hindi po sila nagsabi. Papunta daw sila sa kampo o kubo. Baka dumating na daw yung mga bihag. Target namin ngayon ito ang sundan namin para makita namin kung yung mga bihag na dala nila doon. Papunta pala dito, Brad. Baka yung mag-ina ko na yun, Brad. Sana, Brad. Sana mag-ina ko na yung sinasabi nila na bihag. Hindi tayo matagalan dito sa bundok ba? Dahil pag nakuha natin yun, Brad, Baba natin agad. baba ko agad, Brad. Pero Ang ligtas ba? hindi pa man natin alam kung sino yun. Dalangin po na ko po na mag-ina ko na po. Parang lumalayo na sila, Brad. Sundan natin. Nahanap ni mga kasamahan nila na pinatayin na natin lahat. Papunta po kami ngayon sa kubo, mga tol. Mga sinasabi nila na pagdadalhan daw ng mga bihag. Ito pala yung sapa. Maliit lang pala itong sapa, sinasabi nila. Naman. Takot din sa aking mga buwan-buwan. Tandaan, Brad. Yan. Tara, Brad. Tandaan tayo, Brad. Kasukal pala ng gumat nito. Parang kakaiba tong lugar na to, Brad. Kalaman siguro dito man, Brad. May gumalaw, Brad.
laban dito mga tol. Maka-rat. May mga ingay dun sa unahan. Baka yan na yung sinasabi nilang kubo ran ba. Mga tol, naririnig po namin yung mga ingay ng mga bandido ngayon mga tol. Napakatapang po talaga nila. Alerto sila dahil narinig po nila yung mga putukan namin kanina at nakita po nila yung mga patay na napatay po namin ni Brad Dib sa encuentro mga tol. At sinusundan po namin sila dahil papunta daw sila sa kubo o kampo daw nila mga tol. Dadaluhan daw ng mga commander at dala po daw yung mga bihag mga tol. Kaya siguro pagkakataon na namin ito ni Brad Dib, maka sakali na sana po ay mag-ina ko na po yung sinasabi nilang bihag, o kung hindi man si Brad Pidot, ililigtas po namin mga tol. At baka pamilya din po ito ni Brad Binje. Tulungan po namin mga tol kung sino man yung bihag na sinasabi nila. Napakatapang talaga nila ngayon. Nakita po siguro kami ng monitor kanina ni Brad Dib. Napakarami po ng uwak kanina doon sa pinag-inkwentrohan namin mga tol. Kaya dubli ingat po talaga kami ni Brad Dib, lalong lalo na ngayon. Napakarami po ng kalaban sa area na ito. Hindi po namin alam kung saang safety na lugar dito. Ngunit lahat po ng gubat na napasukan namin mga tol, napakarami po ng mga tauhan ni Commander Bagnot na nakadeploy po o nakarubing-rubing po sa paligid dahil ayaw po talaga nila na ma-rescue o makuha yung bihag. At saka isa na rin po yung mag-ina ko mga tol. Run. Sundan natin yung mamaya ulit. Yan pa sila sa unahan. Maririnig pa naman natin yung mga busis nila. Dahan lang tayo, baka mapasok naman tayo sa patibong nila. Okay na, delikado yung dalawa kanina, may iniwan pa sa Yun yung iniisip ko brad eh. Yung sinasabi nila na papunta sila sa bihag. Tapos magkakuan pa kasi tayo, galing pa tayo sa encuentro. Maka iniisip nila na alam na kasi yan ang mga kalaban natin brad, na may mga tagulilong tayo. Maka sinasabi nila na papunta sila sa bihag para susunod tayo sa kanila ba. patibong ba? Tapos patibong lang pala, pero susundan talaga natin, baka totoo yung mga sinasabi nila. Pero mag-iingat lang tayo brad. Kaya huwag tayong padalos-dalos na sunod lang. Magmasid muna tayo sa paligid. Pagmasdan natin yung mga bawat kilos ng mga ibon ba. Dahil yan yung mga guide natin. Hindi na tumitingog, hindi na humuhuli no. Umuwi na yun sa kampo ni Commander Bagnot siguro. Nag-report na naman yun. Dito tayo. Yan po kasi yung problema din namin mga nidib mga tol. Malapit na kami sana sa mga bihag. Pag nahagip naman po kami ng mga uwak, dadami yung kalaban. pag mamaya dadami yung kalaban, tapos mawawala yung uwak, makapag-report siguro yun doon kay Commander Bagnot. Saka ipapalayo na naman nila sa amin yung mga bihag. Sayang mga tol.
Kaya kailangan talaga namin na may kasama ang tama. Pero kung alam mo naman namin na sila Brad Rivert ay nandito rin. Magkasagupa kami dito. O sila Kuya Badsman dahil paakyat na rin po yun sila ng bundok para tumulong po sa mga nabibihag ngayon. May iniwan pa mga Brad. Tingin ko kasi mga boss pa dyan. Yan yung bagong pinatay natin dyan, oh. Mga kasamahan yan nila ba? Hanggang pa yung patay na. Delikado naman yan pag makita na nila yan. Sana punta agad tayo doon sa Sinasabi din. para makita mo yung mga makasalubong sa atin. Kita yung mga bangka ay malayo na tayo ba? Halapitan natin konti, Brad. Huwag tayong didiritso doon sa sinasabi nila. Baka may patibong doon ba. Kinakailangan na gamitin po talaga natin yung mga nalalaman natin sa mga paraan ng kalaban mga tol na mga patibong po. Dahil dyan sa mga patibong kadalasan na bibihag yung mga kasama namin mga tol. At yung isa rin yun kay ang sobrang kampante ba sa mga kilos kaya nahuhuli yung mga iba. Dapat alerto lagi kahit anumang sulok ng gubat, dapat naka-alerto tayo palagi para iwas po tayo sa mga bitag na mga ginagawa ng kalaban. Ano, kagaya niyan Brad, parang patibong na yung ginagawa nila sa atin Brad ba. Silent kill Brad, silent killin mo. Okay, dahil pag may kasama yan Brad, babak apantik kita Brad. Dalhin ko itong camera mo. Mga tol, inapang po ni Brad Dib yung kalaban mga tol. Yan yung mga paraan namin ni Brad Dib na kailangan. Isa sa baba. Ang bala na. Baho apon lang kuan eh. Milit sa kamot ni mo ba? Yun yung isa oh. Aman ko bro. Sila tayo. Nakabangga sa kuan. Baril ko ba na maliit lang naman ito brad. Dalan tayo sa amin. Tara.